Kinben Book 5, Chapter 98. 3 minuto bago matapos ang huling quarter ng Game 1 ng Mima Europa League Finals. Sa loob nga ng 40 segundo, ay bigla na lang ginulantang ng MVP na si Ricky Mendez ang lahat ng mga manonood. 5 pa ang lamang ng Oxy at ngayon, tabla na sa 90 ang score matapos ang counted 3-point shot ni Mendez. Si Coach Barcibal nga ay napatawag agad ng timeout matapos ang pangyayaring iyon. Napakagat niya si Kyle sa tira niyang iyon. Kailangan tumawag muna ako ng timeout para maputol ang momentum na binubuo ng Mendez na iyon. Wika nga ni Coach Barcibal sa sarili na ngayon ay napatingin sa kabilang bench. Habang naglalakad naman si Ricky pabalik sa bench ay pansin ni Baron na hindi sila nito pinapansin. Pagkaupo nga ni Ricky ay makikita nga ang pagtingin dito ng kanyang mga kasamahan. Gusto nilang purihin ito pero tila nakakaramdam sila ng hiya ng mga sandaling ito. Sorry coach, bigla na nga lang winika ni Marlon dahil sa ginawa nito kanina. Dito naman napakuyom sina Carlo, Dre at Baron. Pakiramdam nila ay kailangan din nilang gawin iyon dahil bigla silang nawala sa focus kanina. Kung hindi nga raw bumigla ng unbelievable play si Mendez ay baka lamang pa rin ang kalaban. Tsaka na kayo mag-sorry kapag natalo tayo ngayong Game 1. Kalmadong wika naman ni Coach Isaiah na napatingin kay Ricky na biglang tumayo at humarap sa kanyang mga kasamahan. Hindi tayo matatalo. Basta huwag na ninyong gagawin iyong kanina. Kalmadong wika ni Mendez sa kanyang mga kasama. Nakikita nga rin ang pagngiti nito na naging dahilan upang ang ilan niyang kakampi ay mapatango. Sorry kanina Ricky. Iba kasi ang galawan ni Lastimosa. Mahinang wika nga ni Carlo. Maging ang yabang nga ni Baron ay nawala rin ng oras na iyon. Magaling si Lastimosa. Sa totoo lang, may threat talaga na talunin nila tayo, lalo pat dikit ang game. Sabi nga ni Coach Isaiah, pero may tiwala ako sa inyo. Pigilan ninyo si Lastimosa. Hindi siya basta-basta mapipigilan ni Ricky. Magtulungan kayo sa depensa at huwag na huwag ninyong kakalimutan ng screens. Napatingin nga rin si Isaiah kay Marlon. Tiningnan niya ito. Maglalaro ako coach hanggang sa ma-foul out ako. Seryosong winika ni Marlon at nagbigay ito ng kakampantehan kay Isaiah. Baka ang gawin ng kalaban na ibalik nila si Lastimosa kay Ricky. Kaya Baron at Ray, alalayan ninyo si Ricky sa depensa. Carlo, samahan mo muna si Marlon sa painted area. Sigurado akong aatake sila sa basket dahil sa foul niya. Dre, si Gamboa, pwede iyang biglang magpakawala ng outside shots. At isa pa nga pala, maging kalmado lang kayo kung nakakagulang sila. Hindi na kayo bata. Bumawi kayo ng hindi nakikita ng referee. Yes coach, bulalas nga ng 5 at sa pagsilbato ng referee ay dito na nga nagsibalikan sa loob ang mga manlalaro. Pinaupo naman ni Coach Barcibal si Gomez at ipinasok si Venturina. Kanya-kanya na nga sila ng pwesto dahil si Ricky ay gagawa pa ng bonus shot. Kalmadong pinakawalan ni Ricky ang bola at pumasok ito na nagbigay na nga sa kanila ng 1 puntos na kalamangan. Dito na nga rin maririnig ang malakas na cheer ng mga manonood para kay Mendez at para kay Lastimosa. Si Kyle na nga muli ang naging point guard at si Baron pa rin naman ang nanatili nitong defender. Si Gamboa naman ang binantayan ni Mendez ng sandaling iyon habang si Venturina naman ang tinauhan ni Dre Sanchez. Pagdating nga ni Kyle sa side nila ay agad nitong pinagmasdan ng pwestuhan ng kalaban. Napatingin din nga siya kay Baron Simeron. Madikit nga ang depensa nito kaso agad na lumapit si Gamboa para sa screen na mabilis naman niyang ginamit. Paglayo nga ni Kyle ay agad siyang tumalon para magpakawala ng tres. Ito nga ang isa sa mga plays na pinapagawa ni Coach Barcibal sa kanila dahil sa magandang paraan ito upang pumuntos. Isa pa, hindi raw siya mabubutaan ni Mendez. Napakawalan nga ni Lastimosa ang tira niya. Hindi nga napigilan ni Mendez ang off-screen 3-shot na iyon at nagwala agad ang Lastimosa's fans sa paghalit ng bola sa basket. Si Coach Barcibal nga ay napangiti rin agad dahil sa nangyaring iyon. Gagamitin namin ang liit ng Mendez na iyan para umiskor. Wika nga sa sarili nito matapos ang muling paglamang ng kanyang team, 93-91. Kung puro off-screen shot ang gagawin nila kay Mendez, ay hindi ito maganda. Sabi nga ni Isaiah sa sarili at agad siyang napatingin kay Sanchez. Sumenya siya at nakuha naman agad ito ni Dre. Si Ricky ang nagbaba ng bola sa pagbalik ng possession sa kanila.
Binantayan nga kagad siya ni Lastimosa at hindi lang iyon. Bigla ring dumating si Gamboa na mabilis na nagpaatras sa kanya. Hinanap nga agad ni Mendez si Baron kaso bumigla ng abante si Kyle para siya ay dikitan. Hindi pwedeng matrap nila ako, sabi naman ni Ricky sa sarili at dito nga ay bumigla siya ng sidestep sa kaliwa. Sinundan niya ito ng mabilis sa pag-abante kaso napaseryoso siya nang lumitaw si Venturina. Napahila tuloy siya sa bola dahil hindi siya tumuloy sa kanyang plano. Nasa isip naman ng mga bumabantay ang ginawa nito kanina. Kung kaya mabilis din silang lumapit kay Ricky upang hindi raw ito biglang makatakas. Wala ka ng takas ngayon, sabi nga ni Lastimosa sa kanyang sarili. Makikita nga rin ang pagbuka ng mga braso ng tatlo. Nakaabang din sila kung gagamitin ni Mendez ang pagitan ng kanilang mga binti. Akin na Ricky, bulalas agad ni Dre na lumitaw sa likuran ni Ricky at dito na nga napahabol si Venturina. Bumukas ang kaliwa ni Ricky at dito naman biglang lumitaw si Cimarron. Ipinasa nga agad ni Mendez ang bola kaso mabilis na nadamba ni Lastimosa ito na naging dahilan upang ito ay tumalbog palayo. Si Dre naman ay agad na nilampasan si Venturina at mabilis niyang pinalo ang bola papunta kay Cimarron. Pagkasambot naman ni Baron sa bola ay agad siyang tumingin sa basket. Nasa 3-point area nga siya at dito na nga siya tumalon para pakawalan ito. Sinubukan pa rin namang pigilan ito ni Gamboa kaso hindi na naabutan ng mga kamay niya ang bola. Ang pagsablay na nga lang ang naging dasal ng mga manlalaro ng Oxy nang mapatingin sila sa bolang nasa ere. Nagmintis ang tres ni Baron at napahinaya nga ang mga kakampi nito sa bench. Mula naman sa ilalim ng basket ay makikita ang balyahan ng mga manlalarong naroon. Si Kyle nga ay tumakbo rin upang masigurong sa kanila mapupunta ang possession. Si Ricky naman ay tumakbo rin para agawin ang bola kung sa kalaban ito mapupunta. Si Marlon nga ay tumalo na at naunahan niya si Lanete. Hindi naman nakatalon si Carlo dahil pasimpleng iniharang ni Rayos ang isa nitong braso sa kanya. Gusto nga sanang itulak ni Carlo ito kaso kailangan daw niyang mag-ingat. Sa pagtalon nga rin ni Magbuo ay makikita rin ang pagtalon ni Lastimosa at dito nga napaseryoso ang mga manonood. Nakuha nga ni Magbuo ang bola pero pinalo naman ito ni Lastimosa. Tumama nga ang bola sa board at paglapag ng dalawa at sa paglapag ng dalawa ay siya naman pagkahulog din ng bola na agad na hinabol ni Lanete. Nakuha ni Lanete ang bola kaso may mga kamay na humaklit dito at nakuha nga ito ni Mendez na nagpakuyom sa mga manonood. Si Kyle naman ay agad na humakbang palapit dito kaso isang bounce pass ang pinakawalan ni Ricky at ang bola ay napunta sa mga kamay ni Magbuo at nang makita naman ito ni Rayos ay agad niyang nilampasan si Ibanez. Tumalon nga si Magbuo at sinabayan siya ni Rayos sa ere. Idinakdak nga ni Marlon ang bola kaso sinupalpal ito ni Rayos. Maging si Coach Isaiah nga ay napakuyom na lang sa nangyaring iyon. Maganda raw ang naging pag-timing ni Rayos sa kinuha ni Magbuo. Tumapon nga ang bola na sinubukan pa ni Lastimosa na isalba kaso dumiretso na ito sa labas ng court. Ang mga manonood nga ay hindi naman makapaniwala sa nangyayaring laro na ito. Ang lakas nga ng kabog ng dibdib nila at hindi nila alam kung sino ba talaga ang mananalo sa game na ito. Sa kalapan pa rin naman ang bola at makikita na nga ang paghingal sa bawat players na nasa loob ng court. Nararamdaman na nga nila ang pagod dahil sa agresibo nilang pagkilos ngayong huling quarter. Sinambot nga ni Ricky ang bola mula sa pasa ni Magbuo at dito na nga mabilis na umatras ang binata nang makitang papalapit na si Lastimosa sa kanya. Mabilis ding lumapit si Baron para sa screen at sa paggamit ni Mendez dito ay isang biglaang bounce pass ang kanyang ginawa. Sinambot ni Baron ang bola at mabilis na dumiretso sa basket. Kasabay rin nga nito ay ang pagharang ni Magbuo kay Lanete habang si Ibanez naman ay lumayo kay Rayos upang maguluhan ito. Si Ibanez, huwag mong iwanan! Bulalas nga ni Coach Barcibal at agad niyang tumakbo si Rayos. Si Baron naman ay hindi na nga nagdalawang isip na tumalon papunta sa basket. Mahigpit ang naging paghawak niya sa bola at dito na nga niya inilagay ito sa ring. Tabla nga sa 93 ang naging score matapos iyon at dito na rin nga pumasok ang huling 2 minuto ng laro. Dito na nga mas kumalampag ang loob ng venue at mas naging kabado na ang mga manonood sa mga bahay nila. Pinatalbog na nga ni Lastimosa ang bola at sa pagdating niya sa side nila ay dito na siya bumuntong hininga. Inihanda na nga niya ang kanyang sarili dahil magmula sa oras na ito ay siya na raw ang bahala sa kanyang koponan. Marahan din niyang pinagmasdan ang kanyang kaharap na si Cimarron
At bilang simula ng kanyang pag-atake ay bumigla siya ng sugod. Dito na nga bumangga si Cimeron sa screen ni Venturina at naging si Sanchez ang naging defender ni Kyle. Bumigla nga rin agad si Lastimosa ng pag-abante at sa pagdating niya sa harapan ng basket ay hindi na siya nag-alinlangan pa na tumalon. Napakuyom naman si Magbuo. Alam nga niyang kaya ito ginawa ni Lastimosa ay dahil 4 na ang kanyang foul. Pero wala na raw siyang pakialam dito. Tumalon din si Magbuo at dito na nga napangisi si Lastimosa. Iniiwas nga niya ang kanyang kaliwang kamay na may hawak sa bola at pagkatapos noon ay bigla niyang isinalok muli ito pataas para magpakawala ng isang reverse layup. Hindi ko siya makukuha ng foul dahil hindi agad siya tumalon pero makaka-score pa rin ako. May ngiting winika nga ni Lastimosa sa kanyang sarili at sa pag-angat ng bola ay dito na nga dahan-dahang nagbago ang timpla ng mukha niya. May palad niyang pumalo sa bola at mabilis itong bumagsak sa sahig ng court. Kasunod nga rin noon na yung pagngiti ni Ricky Mendez na pagkalapag ay agad na tumakbo. Ipasa ninyo sa akin ang bola. Sigaw nga ng manlalarong iyon na mababaka sa mukha ang enjoyment sa nangyayaring laro. Nang marinig naman ito ni Sanchez ay agad niyang ibinato rito ang bola. Kumaripas naman ng takbo si Lastimosa at ganoon din si Gamboa at Venturina. Pigilan ninyo si Mendez. Sigaw pa nga ni Coach Barcibal na nakabusangot na ang mukha dahil sa nangyaring pagbawi ng Kalapan sa possession. Tumalon nga si Mendez at dito na napatayo ang marami dahil 3 malalaking player ang sumabay sa kanya sa ere. Tila nga ganito rin ang senaryo kanina ngunit sa pagkakataong ito ay biglang ibinato ni Mendez ang bola sa kanyang likuran nang walang tinginan. Isang extra pass, sambit nga ni Lastimosa at pagtingin niya sa pupuntahan noon ay nakita na lang niya si Ibanez. Mabilis namang nagpakawala ng 3 si Carlo at sa paglapag nga ng 4 na players sa ilalim ng basket ay siya namang pag-arko ng bola sa ere. Paglapag nga ni Carlo ay doon na nga rin pumasok ang bola sa basket na nagbigay ng 3 kalamangan para sa Kalapan City. Nagwala nga ang supporters ni Mendez dahil doon at kasunod din ito ay ang masayang apiran nila ni Ibanez. Nice pass. Wika nga ni Carlo na tuwang-tuwa sa nangyaring iyon. 93-96 nga ang score at sa natitirang 1 minuto at 30 segundo ay tila hindi pa rin sigurado ang marami kung sino ba ang talagang mananalo sa game na ito.